Si Coach Tim Cone nagsalita na po siya tungkol sa mga nakita niyang galaw ng Chinese Taipei na makakabakbakan nila ngayong 7:30 ng gabi. Sa kanyang pag-aaral, sinabi ni Coach Tim Cone na hindi dapat maliitin ang nasabing koponan. Posibleng ikabahala ng gilas at manonood. Lumabas din sa pag-aaral ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa paghaharap ng Chinese Taipei at Gilas Pilipinas sa PhilSports Arena ngayong linggo, February 25, ganap na 7:30 ng gabi, ayaw magpakakampante ni Coach Tim Cone kahit nagtala sila ng malaking lamang sa Hong Kong nitong nagdaang February 22. Ibinahagi niya sa lahat na kailangan nilang mag-ingat sa mga Taiwanese, bunga ng dikit na bakbakan nila at ng New Zealand. Tanong, bakit nga ba hindi dapat ipagwalang bahala ng Gilas ang Chinese Taipei? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Huwag maliitin ang Taiwan. Kailangan maging maingat po tayo. At huwag maliitin or ipagwalang bahala. Dahil ang New Zealand, top 20 po yan sa buong mundo. Pero kinailangan pa po nila ng huling 4 o 5 minuto bago sila nanalo. Ayun na nga po yun. Mabigat din po kung tutusin ang Chinese Taipei, di ba? Hindi pwedeng pagwalang bahala kasi puputok at puputok po sila sakaling magpakakampante po ang Gilas Pilipinas. Imagine, kinailangan pa po ng top 20 team na New Zealand ang mga huling sandali para gulpihin ng Taiwanese. Ibig sabihin, desidido po silang pahirapan sino man yung nando dun sa harapan po nila. Sino man yung humadlang sa kanilang dadaanan para makapagtala ng panalo, di ba? In short, seryoso po sila na kumuha ng panalo sa anumang maayos na paraan. So, yun po yung rason kung bakit ayaw ni Coach Tim Cone na ipagwalang bahala ang Taiwanese. Nakita niya na merong kakayahan silang agawin ng panalo sa isang iglap ng bakbakan. Yun lang po yun. At dahil nakatakda nila sa gupain ng naturang koponan, gumawa ng isang hakbang si Coach Tim Cone para mapag-aralan ang galaw ng bawat players ng Chinese Taipei. Sa kanilang pag-aaral sa nasabing bakbakan ng New Zealand at Chinese Taipei, maraming nakitang magagandang galaw si Coach Tim, pero hindi niya ikinaila na kinakitaan din niya ng kaparehong galaw ang Taiwanese sa Hong Kong na tinalo ng Gilas Pilipinas nitong nagdaang araw lamang. Ano nga ba ang ginawa ni Coach Tim Cone para pag-aralan ang lahat? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Pinanood namin ang video nila. Napakahusay nilang igalawang bola. Naturuan sila ng maayos. Meron silang magandang zone na napaka-aktibo. Naglaro sila ng zone laban sa New Zealand sa halos lahat ng laro. Kaya yun ang dapat natin paghandaan. Sa kabutihang palad, nakita namin ang zone laban sa Hong Kong. Nakatulong din yun sa amin sa paghahanda. So dahil nakita ni Coach Tim ang paggamit ng Taiwanese ng zone, ibig sabihin, meron na po silang inihahan ng kontra para doon. May nasilip na po silang paraan kasi base na rin po sa kanya, nakita rin nila yun sa Hong Kong. Yung Hong Kong kahit medyo nakadikit sila sa first half, kumawala naman ng Gilas sa second half. Good news po yun, di ba? Kasi alam na po ni Coach Tim ang magiging atake po nila base na rin sa pag-aaral nila sa video ng bakbakan ng New Zealand and of course ng Chinese Taipei. Pero syempre, wala sa kanila yung salitang kampante. Ayaw nilang gawin po yun. Which is para sa akin, maganda po yun. Kasi mas mag-iingat ang Gilas players kapag may nakikita silang banta sa kalaban. Bukod sa zona na nakita ni Coach Tim Cone sa pagre-review nila ng video ng bakbakan, tila may isang bagay pang kinababahala ang Gilas mentor base sa panayam na inilabas ng media. Tanong, ano nakita niyang posibleng ikabahala hindi lamang ng buong Gilas team, kundi maging ng taga-suporta nito na manonood ng bakbakan? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Natalo sila sa huling 5 minuto ng laro. Meron lang 3 o 4 na lamang sa natitirang 5 minuto. May mga bahagi pa ng bakbakan na nakalalamang ang Taiwanese. So para sa akin, yung nakakabahala po doon is yung nakalamang pa po sila or yung Taiwanese sa ilang bahagi po ng bakbakan. Medyo alarming po yun. Kasi yun nga po yun, di ba? Top 20 or top 21 po sila ngayon to be exact, etong New Zealand. Umakyat pa po sila ng 6. Ibig sabihin dati, nasa 27th position po sila. Mas lumakas pa po ngayon ang New Zealand. Pero yung pinakitang performance ng Taiwanese, medyo mabigat po yun. Pinahirapan nilang top 21 team ng FIBA. Anyway, katulad nung sinabi po natin, may nakahanda na sigurong paraan si Coach Tim para mabulilyaso ang pagtatangka ng Chinese Taipei na hiyain ng Gilas Pilipinas sa kanyang baluarte.
At wala po tayo sa position para magbigay ng anumang suggestion para sa Gilas. Taga-Masid lang po tayo eh. Kaya siguro mas mabuti, panoorin po natin ang maayos ang bakbakan mamayang gabi po yan. Anyway, bago po tayo tuloy yung magpaalam, shoutout po natin si Paulo J. Sebuk. Shoutout po sa iyo, sir. Maraming salamat sa malimit na pagdaan at suporta. Shoutout din po kay Rolando Beroga. Sabi niya, eto talaga yung vlogger na kahit hindi humingi ng like, mapapalike ka talaga. Kaya nung una ko napanood to, talagang sinubaybayan ko na. Galing magpaliwanag. Salamat to, sir. Rolando Beroga. Maraming salamat sa suporta. Shoutout din po natin si Ayan Og. Sabi niya, sir, pa-shoutout naman po. 4 minutes pa lang na nakaraan after mong i-upload tong video, pinanood ko na agad. Dahil lagi ako nakasubaybay sa mga videos niyo po. Sir, maraming salamat po, Ayan Og. Si Cyril Mateo ng Rome, Italy. Maraming salamat po, sir, sa malimit na pagdaan. Shoutout din po kay Ernie Mitz. Maraming salamat sa suporta. Shoutout din po kay Damik Bruwick ng Israel. Shoutout din po kay Domingo Bausa ng Dingalan. Shoutout din po kay Mark Sumile. Shoutout din po kay Benedict. Kay Wilson Mansueto, sir. Maraming salamat po sa support. Shoutout din po kay Dennis Patron. Shoutout din po kay Mervin Donato. Shoutout din po kay Marcia Jocoso. Shoutout din po kay Maclean. And shoutout din po kay Mindoreño ako. Mag-hi din po tayo kay Mike Kolinsky. Maraming salamat, sir. Shoutout po kay Lorna de la Cruz. Sabi niya, sir, pa-shoutout po sa anak ko si Jolo Paran. Birthday po niya sa Feb 26. So, Jolo Paran, happy birthday ngayong araw, Feb 26, from Lorna de la Cruz. Shoutout din po natin si Roberto Rondes mula sa London, UK. So guys, maraming salamat.